So yan mga igan, ito tapos na nating i-repair itong ating maliit na dispan na ating ni-repair ngayong inabot na tayo ng gabi. So ito testingin na natin, nakasaksak na po yan. So ito na po yung kanyang number 1, number 2, and then number 3. So yan, gumagana na po siya mga igan. Hey, it's DJ. What that? It's number 1. Yan, magandang hapon mga igan muli. What's up, what's up? Ito't meron naman tayong re-repair na isang yan, dispan na naman ito. Yan, puro ano na siya, oh. Puro alikabok na. Yan. Yan, testingin natin kung anong problema na ito. Ito, tinanggal ko na po itong hélice na puro dumi na talaga, oh. Tinanggalan natin doon sa paa. Ayan, nakasuot lang naman po yan. So yan, umpisa muna natin testerin kung may reading siya. Ayan, testerin natin kung may resistant ba siya. So yan, wala po tayong nare-reading, oh. Wala, 0. Yan, buksan natin kung anong nangyari at bakit wala siyang reading. Tanggalin muna natin itong mga takip sa ibabaw. Ayan. And then, tornilyo dito sa likod. Yan, ganyan lang. Dahil wala pa tayong magnetic wire ng electric pan, kaya tamang repair lang muna tayo. At mayroon naman tayong mga ganitong mga ginagawa, kaya dito muna tayo nakapokus. Yan, buksan muna natin yan. So yan, kung bago ko palang naligaw sa ating munting channel, kaibigan, baka pwede naman po na isang subscribe naman dyan na malutong-lutong. Yan pong malakasang subscribe. Napakagaan lang naman po yan, pipindutin yung ating button. Siyempre po, maibigan nyo, pakishare na rin po. Siyempre, higit sa lahat, pakilike. At tulad ng ating palaging sinasabi, na para maka-update kayo sa ating channel, ay lagi po kayo subscribe, like and share, para naman po maibahagi natin ito sa ibang manonood natin, sa mga bagong gustong matuto ng ganitong mga pagre-repair ng electric pan, mga washing. Ayan, na paulit-ulit nating sinasabi na gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking munting ng kaalaman sa loob ng 20 years natin na nagre-repair ng mga ganito. So dito lang tayo nag-focus sa probinsya namin, at dito rin po ako natuto na mag-umpisang mag-vlog. So parang lang siya, yung naglalaro-laro lang tayo. Ayan. So gusto yun nga na sana ito yung ating kagustuhan na mag-repair ng mga ganitong mga electric pa na mag-vlog tayo. Kaya ito natupad na. At siyempre yung minimplay natin na mag-rewind. Ayan, at meron na tayong mga upload dyan, mga video na ating ni-rewind na spin dryer at saka washing, saka pang washing motor. Ayan, kung inyo pong babalik-balikan ng ating mga video, medyo marami-rami na po yan. So siguro kung nagsimula ako noong nagsimula ako mag-repair ng mga ganito, siguro ang dami ko ng mga viewers at saka mga subscriber natin yan. So yan, unti-unti po tayo na umaangat sa ating munting channel. So yun, maraming salamat po sa inyong suporta. Kung wala po kayo, ay wala rin po ako dito.
nang dahil sa inyong pagsubaybay sa aking mga video na ini-upload. So yan, thank you very much po. So yan po yung ating busing, shifting. So ang ganda pa, ang kinis-kinis pa niya, wala pa siyang damage, magka-quality pa. So dito tayo magpo-focus sa motor, kung bakit ito ay walang power o wala tayo nadidetect ng ating tester, wala siyang reading. So wala lahat talaga, yung 1, 2, 3 wala, shutdown. So yun, buksan muna natin itong rotor ay itong ating stator. Tingnan natin kung anong naging problema nito at kung bakit ito ay shutdown. So yan, hanapin natin mabuti. Update ko na lang kayo maya lang. So yan, bago ang lahat, testirin muna natin dito. So yan po, wala talaga siyang reading. Itong ating 1, 2, 3 talagang wala talaga. Gasin muna natin. Masakit lang sa first time kung iwanan ka ng asawa mo, pinagpalit ka na, iniwan ka pa, kaya't magtiis-tiis ka sa iyong asawa, kaya't magtiis-tiis ka kahit ika'y tumanda na. So yan, malinis na. Ang ganda, tansong-tanso, naigan, quality. So buksan muna natin itong makina. Yan, update lang. So yan, dahan-dahan lang ang ating pagtanggal nito at baka maputulan tayo ng isang maliit na hibla. Yan, testerin muna natin yung thermal fuse nya at baka sakaling naroon lang ang ating problema. So sana wala itong patid. Ingat-ingat lang at talagang ito ay mabusisi ang pagtatanggal. Salamat naman at madaling matagkal yung ating mga cover. So sana dito lang ang problema, thermal fuse natin. Yan, okay naman, nakalinya din naman yung kanya mga magnetic wire. So testirin natin mga higan, samahan nyo ako. Itong ating thermal fuse muna. So yun, thermal fuse nga mga higan, hindi siya nagana. So dito natin sa derrick kung mayroon. So yun, mayroon. Mayroon na reading siya. Mayroon, mga higan, may reading siya. So problema lang ay thermal fuse. So yan, ulitin ko lang ulit ang pag-tester natin. So yan, yung thermal fuse niya sira, hindi siya nagana. So dito sa direkta natin may reading siya. Ayan, so yan, sunod-sunod siya. So yun, gumagana siya. So ibig sabihin talagang thermal fuse. So papalitan natin ang thermal fuse. So yun mga higan, at may mga pinsa tayo dito. Yan. So dito yung ating thermal fuse. Yan. Marami-rami pa naman to. Nakuha tayo isa. Yan, thermal fuse nya. Yan, mayroon tayong thermal fuse. Sabi ni Mati, bakit mamulang gamit yun? So ito po yung kanyang thermal fuse. Natanggal na natin. Dito yung nakasuot. So yun, wala talaga siyang reading. Ayan, wala. So ito yung ating ipapalit na bagong thermal fuse. Bagong-bago po yan. Ayan, gumagana siya. Dito magkaman din So yan, lagyan natin ng pinakang cover niya.
Then dito natin yan ilalagay. Pinakang linya niya. Hinom muna natin. Punta ko yun, kung ano-ano yung pinalalagay sa... Alright, nahinang na natin mga igan. So ayan mga igan, testirin na natin. Kasi kanina ito ay walang reading lahat. Kasi sira ang ating thermal fuse. So ito na yung ating thermal fuse. Ito yung sa capacitor. Ito yung sa 1, 2, 3 nya. So yan, okay na po. Approve na, gumagana na. So okay na to. So ibabalik na lang natin sa kanyang kaha. Linisan ko lang to. Saka yung ating bushing at shifting, langisan ko lang. So yun, update ko kayo pagka tapos kung may kabit lahat. Pwede naman siya magpabili. So ayan na po, natalian na natin. Yan, balik na natin sa dating ayos niya. Yung kanyang dating pagkakabit. Ayan, okay. And then, yung ating rotor, lagyan natin ng langis. Para pang padulas. Bubuksan yan, ha? Diyan mo lang. Hindi yan mabubuksan yan na Okay, ganda pa. Nangikot niya. Kanyang busing. Ay, shifting. Kagara-ganda pa. Yun, swak na swak. Alright. Andar na naman to. Itong ating ni-repair na ito. Ayan, nakabit na natin. And then testingin muna natin bago natin isalpak sa kanyang kaha. So ayan na po at atin ang iti-testing kung siya ay gumagana na. Kasi kanina wala itong power. Saksak natin. So ayan na po siya at gumagana na. Kung inyo pong mapapansin. So ayan na po siya. Number 1, number 2, and then number 3. So ayan na po siya. Pwede na ulit siyang gamitin. So salpa ko lang sa lagyan ko lang siya ng cover. Lagyan ko na ng takip and then yung kanyang LC. So yan, ni-repair ko pala ito ay May 10, 2021 pa pala to. So dito, ito sa kumari ko. Ito pala yung aking binenta sa kanya dati. So medyo matagal na. So lalagyan ulit natin ng bagong tag. So yan po, mas malinaw ito. February 19, 2025. Ano ngayon Wednesday. Yan. Nilagyan ko ng W. So ito medyo malabo na. Nabubura na. So ito mas malinaw, nilinawan ko. So yan, pansin ko talaga, ako talaga ang gumawa nito. Kasi binaakan ko yan dito eh. Para dito nakalagay yung wire. Kaya tandang-tanda ko ang aking mga repair. So yan, nalagyan na natin ng takip. So yan safety siya. Hindi na siya iliko-liko. Lagay na natin itong mga pampihit niya. Nilinis ko na rin. So ilang taon na naman kaya ito sisira bago masira. So tagal din. Ayan, lagyan na natin ng cover.
So yan, lagyan na natin ng takip yung kanyang panglock. Ayan, okay. Then yung kanyang LC, nilinisan natin yung kanyang LC. Nawala na yung kapal ng kanyang agiw. Kanina puro agiw yan, ngayon malinis na siya. Ayan, lagyan na natin ng takip. So ayan, maganda na siya. Meron na siyang takip. Kanina wala. Okay, ganda na siya. Ganda na ng kanyang mukha. So yan mga igan, ito tapos na nating i-repair itong ating maliit na dispan na ating ni-repair ngayong inabot na tayo ng gabi. So ito testingin natin, nakasaksak na po yan. So ito na po yung kanyang number 1. Medyo ganyan lang po talaga ang ikot niyan. Ito yung number 2. Number 2 and then number 3. So yan, gumagana na po siya mga igan. So yan, shoutout po sa inyong lahat na mga nagko-comment sa akin dyan na hindi ko man kayo na re-replyan pa. So medyo busy pa tayo ngayon sa ngayon. So yan, sana po may natutunan kayo sa ating ni-repair na isang stand fan na walang power. So naging dahilan lang yung kanyang thermal fuse. So nandito yung maliit na thermal fuse na itapon na natin. So yan, bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe, like and share. Pinakang mahalaga po yung ma-share natin itong ating video para yun pong mga ibang mga panood nito ay may matutunan din sila. Siyempre po, para lumawak ang ating video kung saan ito makakarating. So kung saan man ito makarating, so God bless sa inyo mga igan. So yun lamang at maraming salamat. God bless you all. Ayun lahat.